Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang umaga po. Ngayon po ay unang Sabado ng buwan. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Ating kinikilala ang Mahal na Birhen Maria. Si Maria, ang ina ni Kristo, ina ng simbahan, ina natin. Sa araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang kapiyasahan ni Santa Faustina. Ang sabi po ay ang Secretary ng Divine Mercy. Tayo po lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid. Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Paundang sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa Panginoon, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makakahadlang. Sinong nagsasalita nang walang nalalaman? Kaya ako ay humatol ng walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayoy akin ang namasdan. Kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim at ang sarili ko'y aking itinatakwil. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae, na ang mga pangalay Hemima, Kesya, Keren-Hapuk. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa ika-4 na salinlahi bago siya namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong tutugon sa bawat bahagi ng salmo. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ulitin po natin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y bigyan mo ng dulong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala
sa utos mong ibinigay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod, upang aking maunawa ang aral mo't mga utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo pong lahat at sa pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihang kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, mag-alala kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding yun, si Jesus ay napospos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inahayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat gayon ay kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, palad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan yung naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo at makinig sa homilya. Magandang umaga po, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Kahapon po ay tumawag si Dudan sa opisina ng parokya at binanggit ni Louie sa akin, sekretary sa Basilica, na magmimisa nga daw ako dito. Kaya buong lukod ko naman pong tinanggap at salamat sa Diyos. Kaya naririto po ulit ako, mga kapatid. Si Father Sam, kaklase ko, ngayon ho ay nasa ibang bansa. Ako ho ay hindi nakasama
sa retreat ng mga pari. Kabilang ho ako sa grupo, sa first group. At kami ho ni Father Ricky at ng 12 pa na mga pari na hindi nakasama sa Roma. Karamihan yung mga senior clergy, may mga dinadamdam na rin, ay sa October 14, doon po sa Makiling, sa retreat house doon ho, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos, nagtatapos na ang mga pari sa kanilang retreat, first group, at umuwi na. Ang sunod po ay ang second group. Ang alis po naman nila ay sa Lunes. Ang third group po, mga kapatid, ay sa November. Si Archbishop ay nanatili po doon sa Roma hanggang sa katapusan. The best is yet to come. Huwag kayong masiyahan dahil napagtagumpayan ninyo ang kapangyarihan ng masasamang espiritu. Mag-alala kayo sapagkat nakasulat na ang inyong pangalan sa kalangitan. Nasa kanila na ang gantimpala ng langit. Ang Diyos ay makatarungan at matuwid, tapat sa kanyang mga pangako. Regardless of the circumstances, in good times and bad times, in success or loss, God always assures us of victory in Jesus Christ. Jesus assures His disciples that He has all power over evil, including the power of Satan and the evil spirits or fallen angels who conspire against us. His gracious eternal love for us saved us, and this is still saving us from all our sins, and that itself is something to be thankful for. The gospel wants us to have ourselves a check if we recognize and appreciate God's presence in our lives. Our names are written in heaven by God's grace. Rejoicing in our salvation emphasizes what we are as children of God rather than what we do. It focuses on grace rather than works. Knowing our names are written in heaven means we can rejoice in God's care, our perseverance, and the hope of heaven. Sana nga po ay habang tayo na nagpapakabuti dito sa mundo ay mapabilang doon sa langit. Nung kami seminarista, lagi po binabanggit sa amin, anticipation of heaven. Anticipation of heaven. We should always anticipate heaven. Halimbawa, katulad ngayon, kayo nagsisimba. Hindi naman ho araw ng linggo pero devotional niyo ang magsimba. Sapagkat ang sabi nga ho ng ibang dalubhasa, ang banal na misa ay patikim ng langit. Palaging gusto nyo sa pagdedebosyon nyo sa Eucharistia ay natitikman lagi nyo langit. Foretaste of heaven. So, antala, sabi din naman ng iba ng mga dalubhasa, ang banal na misa ay paaninag ng langit. So, ating natitikman, naaninag na ang langit dito pa man sa lupa. Para lang sa ganon, tayo ay lagi magkaroon ng kahandaan. Magkaroon lagi tayo ng anticipation of heaven. Naisin natin, hangarin natin, our common goal is the bosom of the Father. Nababanggit ko nga po mga kapatid, pag may misa sa patay, ang sementeryo, ang lagakan at hantungan ng bangkay. Pero ang ating kaluluwa nagbibigay ng buhay sa katawan, inanatili ito umiiral. At ang kanyang hantungan ay ang kandungan ng Panginoon. Our destiny, our common destiny is the bosom of the Father.
Kaya habang tayo nabubuhay sa lupa at katulad ngayon, nagsisimba tayo, naaninag natin ang langit, natitikman natin ang langit, mga kapatid. Kaya yung pagpapakabuti ay isang paraan upang ating malulahati ang Diyos. Lulatiin natin ang Diyos sa pamagitan ng ating pagpapakabuti, sa pamagitan ng ating mabuting gawa. Ipagpatuloy natin ang mga mabuti nating gawain at gagantimpalaan tayo ng langit. Maging tapat tayo sa Diyos, manatili tayo sa Kanyang banal na pangalan, mapapanaigan natin ang mga masama. Kalaban ng mga mabuti, ang mahal na Birheng Maria at ang Santo Rosario ay kinatatakutan ni Satanas. What Lucifer lost by pride, Mary won by humility. Mary's powerful intercessory power of prayer comes from her intimate union with God through her silent prayer and ponderance. Ang mga banal sa langit, katulad ni Santa Faustina, matapos ang kanilang pagkapagal sa lupa, nung sila bubuhay pa, sila noon ay nabalutan ng luha, ngayon ay pinamumunuan ng tuwa at gala. May ganap silang pagpupuri sa Diyos. Tayo ay manatili sa Diyos. Papurihan at luwalhatiin natin siya sa pamagitan ng ating mabuting gawa. Maging inspirasyon natin ang mahal na Birhen. Siya na ating ina at ang mga banal sa langit, sila ang simbahang nanagumpay. Kahantungan natin nawa ang kanilang sinapit kasama ang maluhati nating Diyos. Si Santa Faustina po, na sinabi ni Pope John Paul II na Secretary of Mercy, ang pinagpahayagan ng Panginoon tungkol sa kanyang mabathalang awa. At si Faustina na madre noon na pinagpahayagan ng mabathalang awa ng Panginoon Jesucristo ay nagtala at itinala ang lahat ng mga mensahe na narinig niya buhat sa ating Panginoong nagpahayag sa Kanya. Si Santa Faustina na isang madre ay mababa ang loob at may makusaing pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa kanyang community, si Sister Faustina ay talagang madasalin, may kasimple ng puso, na lagi nakataraga ang sarili at bawat sandali sa Panginoon. Kaya, piyesta po ngayon, ating kinanlin at alalahanin sa buhay natin ang mga virtues, heroic virtues ng mga banal ni Santa Faustina, at hangarin natin ang langit na matulad din sa Kanya, matulad din sa kanila ang mga banal. At ipanalangin nawa tayo ng Mama Mary, ipanalangin tayo ng mga banal ni Santa Faustina, nang tayo lahat ay mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos doon sa langit, na ngayon pa man atin ang hinahangad na tayo mapabilang. Amen. Ang biyat pala.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang iyong nagkataon-taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumayo ang Panginoon At sumayo rin. taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagparang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagbupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mong mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawat dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa iyong mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa inyong alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at huling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo
ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatan kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, sina San Jose, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at si Santa Faustina. Sila na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang kangatitipon, nananabik sa inihandang tunitahan natin ang langit, awitin natin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Makasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kami ipahintulog sa tukso at ibigyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloob ang kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging suminyong lahat. At sumayo rin. Ibahagi po natin ang kapayapaan ni Kristo. Kristo Jesus, ang ating mahal na Panginoon at Diyos, na laging nag-aanyaya sa ating lahat upang tayong lahat ay Kanya makapiling, mapagharian niya, maalayan niya ang Kanyang mabatharang awa, mapara tayong tumatanggap sa Kanya, lalo na sa dakilang piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Atin pong isasagawa ang ikalawang koleksyon na laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating archdiocese. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakinabang, ang iyong kagandahan loob ay aming hinihiling upang ang paparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Ngayon po ay Magsiupo ang lahat. happy birthday kay Din Anthony S. Acorda, Angelo Beron, Rolando Magtibay, Victorino Alan Acosta, Alnor D. Galopo, Chris Gendrix Di Castro. Happy anniversary kina Ginoot Ginang Rogelito Pablo at Edna Alduer. Christ Donors, Chris Gendrix Di Castro. At salamat po sa mga sumusunod. Mga nagpamisa sa Facebook Star Senders, Vianney Auxiliaries, Kapamuhay members, all parish servers. Reminder, raffle for a cause ticket. At ito lang po palagi ko sinasabi, salamat po sa inyong pag-isa sa pagdiriw ng banal na misa at salamat din po sa mga naglingkod. Pagpalain kayo ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang mahal na Birheng Maria, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay ang anak ni si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen. Mga kapatid, sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayo na ating butihin at mapangyarihan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayong taglayang kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo, tapos sa po ang banal na misa. Salamat sa Diyos.